Ginoo, gising ka. Hoy, okay ka lang ba? Okay lang ako. Huwag mo salita. Mali ako. Huwag mo na akong bubugin. Bata, matuto ka. Sa susunod, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Alis. Pwe, kung hindi lang kayo marami, hindi ako takot. Binata, hindi mo ba alam ang mga alituntunin sa pamilihan ng Antigo? Anong alituntunin? Kahit peke ang binibenta nila, hindi mo dapat ipahiya sa harapan nila. Sinisira mo ang kabuhayan nila, natural na mapapalo ka. Haha. Matandang to, hinahamak mo ako. Binata, nakikita kong pambihira ang iyong katawan. Isa kang henyo sa pagsasanay. Ito ay libu-libong taong nagniningning na perlas sa gabi. Ngayon, ibebenta ko ito sa iyo ng mura. Ew, manloloko ka. Paalam. Bata, hindi ka makakaalis. Ibigay mo ang 700 at 73 pesos mo. Sa akin na lahat yan. Hoy, paano mo nalaman na mayroon ako ng ganito karaming pera? Tapos na ang transaksyon, pera at kalakal. Matanda. Sa wakas, makakabalik na ako sa langit. Ha ha ha. Hindi ito panaginip. Nagniningning na perlas sa gabi. Ah! Ginoo, gising ka. Hoy, okay ka lang ba? Okay lang ako. Baka nagkaroon ako ng golden A. Lumang palayok ng Zushan, gawa noong panahon ng Shang, nahukay sa libingan ng Zushan sa timog dagat. Bihira ito, isa lang sa kasalukuyan. Paano mo nalaman? Ah, mahilig lang ako sa Antigo, nagbibiro lang. Ito ay pinaghirapan ng aming pamilyang Su. Bago makuha. Pamilyang Su, ang pamilyang Su na dalubhasa sa pagtatasa ng Antigo. Tama, ako si Sui Weling. Mahilig din ako sa Antigo. Ay, ang swerte naman. Makilala ko ngayon si Binibining Su. Napakalaking karangalan. Tingnan yaw, tingnan niyo. Mga pulseras at bracelet. Gago, ikaf na naman? Hindi ka talaga natatakot mamatay? Ngayon, andito ako para suportahan ang negosyo mo. Suportahan ang negosyo ko? Mukhang gusto mo lang mapalo. Oy, si Binibining Su pala ito. Kaibigan ko ito, pakiusap, rumespeto ka. Kung hindi siya makikialam, syempre, magiging magalang ako sa kanya. Hoy! Magkano ito? Magaling ang mata mo. Kung gusto mo. 5,000. Ano? Sobra naman. Di nga worth 5 pesos eh. Naku, MS. Su, ganyan ka magsalita? Hoy, ako bibili. Buti naman. Pera. May 5,000 ka ba? Pahiram muna. Sigurado ka bang bibilhin mo? Magtiwala ka sa akin. Nasa ako. Sige. Walang bawas ha. Na-receive na ang 5,000 pesos. Ha ha ha. Balik ka ulit, MS. Su. Hoy, ang tanga mo naman. 5,000 para sa isang sirasirang barya? Elda Su, tingnan mo ng mabuti. Ito ay Silver coin ng spring and autumn period. Elda Su, magkano kaya ito? Hindi bababa sa milyon. Elda Su, makakahanap ka ba ng buyer? Ah, walang problema. Ako na bahala. Ha ha ha. Kamusta? Ikumpara mo ako sa Walang kwentang boyfriend Montag. Sino mas magaling? Syempre es ay young master you. Mas magaling ka. Ah, narinig kong nagpropose sa'yo yung lalaki ilang araw lang ang nakalipas. Huwag kang makinig sa tsismis. Di ko pakakasalan yang walang kwentang. Yun. Ah, tama yan. Ha ha ha. Ye King Feng, bakit ka nandito? Kung di ako pupunta, paano ko malalaman ang kabastusan yung dalawa? Kung nakita mo na, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Matagal na kaming magkasama niyong Master Yu. Walang hiya. Sa mga taong to, di ba ako mabuti sa'yo? Mabuti sa akin. Sabihin mo nga, paano ka naging mabuti?
Lahat ng pagkain, damit at gamit mo galing sa pera ko. Kahit renta ako nagbabayad. Salamat talaga. Kahit isang designer bag. Di mo ma-afford, tapos may ganang magsalita. Siyang master yu ibang-iba, mayaman at may kapangyarihan. At mas magaling pa sa'yo. Ha ha ha. Putangina mo. Parang kinain lang ng aso ang kabataan ko sa'yo. Hinampas Montag pa by K.O.? Gusto mong mamatay? Tumahimik ka. Walang say dito. Gago ka. Malaking problema to para sa'yo. Siyang master yu ang Haya NG Yushan Group. Di Montag kaya. Mac, sorry ka. Paano hindi? Kung di ka mag-sorry, wala kang patutunguhan sa lungsod na to. Sige, gusto kong makita kung kaya mo talaga. Anong pag-ibig? Diyos ko, bakit mo ako ginaganito? Baka hindi lang ako nakakakita sa likod ng mga bagay. Kundi lumakas din ang dynamic vision ko. Kuya King Feng, may magandang balita ako sa'yo. May bumili na ng silver coin, handa siyang magbayad ng 2 milyon. Ano? 2 milyon? Nasaan ka? Pupuntahan kita. Ay, ang heartbreak ay parte ng paglaki sa buhay. Huwag mong masyadong dibdibin. Ang galing mong magsalita. Mukhang marami kang experience. Kabaliktaran, hindi pa ako nagkakagusto sa kahit sino. Hindi ka pa nagkagusto. Alaynan. Nandito pala si MS, Su. Liu Yong, wala ka bang hiya? Bakit mo ako sinusundan? Inimbitahan kita kumain ayaw mo, tapos kasama mo itong lalaki. Nandito ka nag-iinom, magpaliwanag ka. Close ba tayo? Bakit ako magpapa-explain sa'yo? Ngayon, sumang-ayon ka man o hindi, dadalhin kita. Tigil. Gago, wala kang pakialam dito, umalis ka na. Liu Yong, nakalimutan mo na ba? Kung paano mo nakuha ang peklat mo? Paano mo alam ang tungkol sa peklat? Ikaw ay tao ni Kiaoshe. Sabihin ko sa'yo, ako ay mabuting kaibigan ni Kiaoshe. Ako ang walang malay, patawarin mo ako. Ituring mo na lang akong hangin at patawarin mo ako. Sige, pwedeng patawarin ka, humingi ka ng tawad kay Enmasu. MS Su, ako ang mali, ipinapangako ko, hindi na ako. Makapala es ayo. Sige, umalis ka na, huwag mo na akong makita. Si. Kilala mo si Kiyoshi? Ah, hindi. Si Kiyoshi ay isang makapangyarihan sa probinsya. Mas mabuti huwag mo siyang guluhin. Marye, ito ang 2 milyon. Kukunin ko ang silver coin na ito. Masaya ang pakikipagtulungan. Mr. Ye, MS, Su, ingat es apakales. Oy boss, magkano ang painting na ito? Walang halaga ang painting na ito. Marye, kung gusto mo ibibigay ko na lang sa'yo. Ay, hindi pwedeng ganoon. 100,000 bibilhin ko. Mr. Ye, nakbibiro KBA? Nakita ko na ang painting na ito. Ang halaga lang nito ay 5,000. Ay, seryoso ako, kunwari na lang. Magkaibigan na lang tayo. Dahil ang binata ay napakageneroso, kaya ang lawang ito. Ibebenta ko na sa iyo. Deal. Kamusta? Magkano kaya ang mabebenta sa larawang ito? Hindi ko masasabi ang presyo, pero siguradong tunay ito. E di ibigay na lang natin kay Ate Yueling. Sa akin, Para mabayaran ko yung 5,000 mo. hindi ko pwedeng tanggapin kung talagang nahihiya ka. Umasok ka na lang sa kumpanya para tulungan ako. Pumasok sa inyong kumpanya. Ha? Ay, isa lang akong mahirap na taga-probinsya. Baka hindi ko kaya. Huwag kang magpakumbaba, Kuya King Fei. Sa kakayahan mo, kahit saang kumpanya ay magagamit mo. Ang iyong talino. Sige, payag na ako. Ang ganda. Wow, may pera na. Wow. Bukod sa X-ray vision at enhanced dynamic vision, meron pang. Baka may iba pang kakayahan na hindi pa nagagamit. Bata, tandaan mong mag-practice araw-araw ha. Hindi naman, kailangan pa bang pilitin? Grabe, ang galing naman ito. Ang sosyal, ang ganda talaga ng malalaking kumpanya. Dingdong, ito na ang iyong opisina. Saka, Wow, satisfied. Sobrang satisfied. Ha ha ha.
Ito naman ang tiyo ko, may ilang dekada ng karanasan sa pag-aantike. Kumusta po, Tio? Ito ang sinasabi ko sa iyo, isang tingin lang ay nakikilala na. Ang Zushan Ancient Pottery, si King Feng. Ay, sobra naman, sana sa hinaharap ay. Matuto pa ako sa inyo, Tio. Hindi naman, kung hindi ako nagkakamali. Ikaw ang may-ari ng lawang ito, di ba? Tio, ano po ang masasabi ninyo pagkatapos tingnan? Tara, upo tayo at pag-usapan. Ito ay tunay na lumang larawan, pero hindi gawa ng kilalang artista. Kaya hindi ito gaanong mahalaga. Ha? Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang lawang ito ay may 3 layer. 3 layer. At bawat layer ay gawa sa dekalidad na tsuan paper. Sayang naman. Hoy hoy hoy, ano ba yan? Malaman mo rin mamaya. Baka ito na. Larawan sa loob ng larawan. Orihinal na gawa ni Tangbohu. Tama nga ang hinala ko. Hala, may isa pang layer dito. Para masigurong hindi masisira ang orihinal sa digmaan, itinago ito sa loob ng ibang larawan. Kung makikita ng may tamang kapalaran, ipinagkakaloob ang larawang ito bilang regalo, sana ipahalagahan. Kung hindi ito natuklasan ni King Feng, ang orihinal na gawa ni Tangbohu na ito, hindi natin malalaman kung kailan pa ito muling makikita. Tama ang sinabi ng tiyo, lalo akong humahanga. Kay Kuya King Feng, Kung gusto mo ito, Yueling, ibigay ko na lang sa iyo ang larawan. hindi ko ito matatanggap at saka ito ay... Wala kang basta kayamanan, lalo kung hindi ito dapat tanggapin. Binata, sa palagay ko ay sundin na lang natin ang nais ng mga sinaunang tao. Sige, kung ibebenta ang larawan, hati tayo. Sakitan nito. Ayaw ko, ilagay mo muna sa'yo ang pera, ituring mo na lang na investment ko. Di ko inakalang lalo pang gumagaling ang pamangkin ko sa pag-invest. Haha, uun nga pala, ang Jade Convention SA Yunshui Town. Maaga na bukas, kailangan nating maghanda. Bakit bigla na lang naaga? May bali-balitang may isang mayaman na nag-iipon ng mga kalakal sa ibang bansa. Gusto niyang mapabilis ang pagpapali sa salapi, kaya napilitan ang mga organizer na baguhin ang petsa, pero... Ito rin ang magandang pagkakataon para sa mga mahilig sa jade na makakuha ng murang presyo. Kuya King Feng, samahan mo ako. Baguhan pa lang ako sa Jade at Jadete, magandang pagkakataon. Para matuto. May panganib dito. Aray, Ang mga pako na ito ay tiyak na sinadya ng may tao. ano na gagawin natin? Baka dapat umuwi na lang tayo. At huwag na sumali sa convention. Narating na natin ito kung uwi tayo ngayon. Tiyak na maraming pagkakataon ang mawawala sa atin. Ano nang gagawin natin? Delikado talaga. Huwag kang matakot, nandito ako, gusto kong malaman kung sino ang nagbabantay sa daang ito. Galaf. May pag-asa pa. Zinoka? Kanina, nakita kong may gustong saktan ka. Kaya iniligtas kita. Kiaodengke, salamat sa iyong pagligtas, kapatid. Kiyaw ding kiyaw siya. Sino ba sila? Bakit kanila gustong saktan? Sa ngayon, hindi ko pa matiyak ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit, ang sinumang maglakas loob na gumalaw sa taong mahalaga sa akin, ay siguradong hindi makakahanap ng lugar na paglilibingan. Kung wala namang problema si Kuya Kiyaw, ako muna ang aalis. King Feng Kuya, okay ka lang ba? Okay lang ako. Hindi ba't ito ang bonsong anak ng pamilya Su? Hindi ko inaasahang, sa gitna ng ganitong ilang na lugar, ay makikita kita. Talagang may pagkakataon tayo. Dahil nagkita naman tayo, sana eh. Bigyan mo kami ng kahabagan, Kiao si Ha ha ha. Ako si Kiaodengke. Hindi kailanman maglalagay ng panganib sa mga taong tumulong sa akin. Kapatid, magkikita pa tayo. Ang pagkakaibigan mo kay Kiao Dengke ay maaaring maging malaking tulong sa iyo. Dahil ang taong ito sa lalawigan ay may malaking impluensya, maaaring sabihin. Siya ay isang taong may kapangyarihang magpabago ng sitwasyon. Kiyaw din ko. Talaga bang ganoon siya kagaling? Hindi lang magaling, ang kanyang karanasan ay parang alamat. Narinig ko noong bata pa siya ay isa siyang pastol. Nagtaguyod sa iba't ibang mabibigat na trabaho at pagkatapos, nakuha niya ang kontrata sa isang konstruksyon at sa loob ng ilang dekada. Naging isang higante sa real estate. Sa buong lalawigan kapag nabanggit ang pangalan ni Kiao Dengke, lahat ay magbibigay galang. Ah, kaya pala noong nakaraan, nang banggitin si Kiyaw siye.
Nag-iba agad ang itsura ni Liuyong. Ngunit si Keoding ay isa ring mapanganib na tao. Sana'y mag-ingat ka, King Feng kuya. Huwag kang mag-alala, alam ko ang dapat gawin. Tara, Ginoo, nabigo ang operasyon. Mga walang kwenta. Gamitin ang lahat ng paan. Huwag mo silang hayaang umalis sa Yunqui Town. Lalo na yung lalaking may apelidong Yi. Opo, huwag mag-alala Ginoong Yu. Yi King Feng. Ikaw na sumira sa mga plano ko. Ang ating mga lumang at bagong utang ay titingnan natin ngayon. Tingnan mo ang mga taong ito na pumupunta rito. Ang pinakaakit sa kanila ay ang mga lumang materyales. ano ang mga lumang materyales? Ito ay mga materyales na direktang galing sa pinanggalingan. Na may mataas na tsansa na magkaroon ng jade, kaya marami ang nagkakahalaga ng milyon. Ito'y hindi larong pangkaraniwang tao. Gusto mo lang ba bumili ng maliit na item? Ang purpose natin dito ay makahanap ng magandang deal. Maging rational sa paggastos. Alaynan, Ano sa tingin mo sa batong ito? medyo ordinaryo lang, mga 10,000. Baka ordinaryong bato lang ang mabili mo. Magkano kaya ang Jade Emerald? Yung maganda, baka mga ilang milyon. Magkano itong bato? 499,000 pesos po, sir. Sige, ito na lang ang bibilhin ko. Zero, sir. Sigurado ka bang bibilhin mo itong bato? Maniwala ka sa akin, siguradong may magandang laman itong batong ito. Sige, mura lang naman, kung gusto mo dibilhin mo. CJ, Hoy, sinong nagpapaalam sa'yo na pumasok dito? Dito pumapasok ang mayayaman, ikaw na mahirap lang. Ano ang ginagawa mo dito? bakit andito ka na naman? Wala kang pakialam kung pumasok ako o hindi. Ano bang pakialam mo? Ay, ang yabang mo ha? Sige, payo ka OSIO. Lumabas ka na lang ng kusa. O papapasukin ko ang mga tauhan ko. Sino ka ba? Pag sinabing lumabas ako, lalabas ako. Yiping Feng, huwag kang magpakapalit ng mukha. Ang Jade event na ito ay inorganisa ng Yushan Group. Hindi Montag BA susundin Sie Young Master Yu? Tama na, Tsuir, sayang lang ang oras sa kanya. Ta, palayazin Nuozia. Sandali, Young Master Yu, napaka-authoritarya naman ang dating nyo. Hindi kaya masisira ang imahe ng Yushan Group. Ziyang Lady Su pala ito. Sa pagkakataong ito, personal na usapin ka o ito kay King Feng. Sana huwag kang makialam, Young Lady Su. Siya ay empleyado ng aming kumpanya at kaibigan ko rin. Talagang pakikialaman ko ito. Oy, Kav. Gets ko na, itong lalaking ito. Nakikisama na pala sa pamilya Su. Umaasa sa babae, isa lang pala siyang palamuning lalaki. Pakibantayan naman ang mga sinasabi ninyo. Aba. Galit na si Miss Su. Sige. Ngayon, dahil na rin kay Miss Su, pinalalampas na kita. Umalis na tayo. Kuya King Feng, okay ka lang? Okay lang, ayoko lang makita ang dalawang yenen na to. Yu, hinayaan Montag lang yung bastos na yun? Ang dali mo namang magpatawad. Anong magagawa natin? Di naman tayo pwedeng harapang kalabanin ang pamilya Su. Akala ka umatapang ka, Yu. Takot ka pala sa babaeng sunayon. Sa babaeng sunayon. Anong sinasabi mo? Sa teritoryo ng Yunqui Town. Walang may lakas ng loob na bastusin ako, si Yuukwe. Huwag kang mag-alala, Tsuir. May mga tao na akong nagbabantay sa kanya ng palihim. Kapag dumating na ang tamang panahon, kikilos ako. Alam kong ikaw ang pinakamalakas, Yu. Dagdagan mo ang mga tao. Siguraduhin mong bantayan siya ng mabuti. Ito ang pangunahing Jade ng ating event, na nagkakahalaga ng 12 milyon. Pwede nating bilhin ang Jade na ito. Sigurado ka ba? Lahat ay nagsasabing may problema ito. Bakit mo pa pinapabili? Maniwala ka sa akin ngayon. Kukunin ko ang jade na ito. Sige, maam. Zenobia, Tong Tengang, 2, Misu, ang bato na ito ay napakamahal. Dahil lang sa sinabi ng pobreng to, bibilhin Montag? Apag walang nakuha. Wag kang magsisisi. Bakit ba parang multo ka? Lagi ka na lang nandirito. Ano nang pakialam mo kung bibilhin namin o hindi? Sige, kung sa tingin mong may laman ang batong ito. Hapin mo ako sa live na paghiwa.
tayo'y maglalagay ng 5 milyon bilang pusta. Nako, 5 milyon? Napakaliit naman yan. 50 milyon. Anong masasabi mo? 10 milyon? Siege, 50 milyon. Hindi ako takot sa iyo, Yuukwe. Wow! Ito ay ice jade na may puryang green. Kuya King Feng, ice jade na may puryang green to. Malaki ang ating kita ngayon. Hoy, you. Lumabas na ang resulta, tuparin mo ang usapan. Ye King Feng, hinihingi mo ang 50 milyon kayo. Nababaliw ka na ba? Kanina pa, hindi ka pinalayas ni Yu sa event. Malaki na ang respetong ibinigay sa'yo. Ano nang ibig mong sabihin? Ayaw mong tumupad, you? Nakikita ng lahat ang lahat. Kung natalo ka, tanggapin mo. Kung di mo kaya, huwag kang sumali. Nakakahiya. Ito para sa Yushan Group. Siege, sinong nagsabing ako si Yuukwe ay magdadaya? Yu She, Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Xiao, ipagkatiwala mo sa may apelidong Yi. Mag-transfer ng 50 milyon, Xiao. May sa apelidong Yi. Ngayon, Swerte Montag, pero magkikita pa tayo. Ano naman ang anak ng pamilya Su? Ang ganda ng kayamanan. Nasasayang lang sa kanila. Tandaan Montag. Natalo pa ako kay Yi King Feng. Yung batang yon ng 50 milyon. Kung may sisihin, siya ang may kasalanan. Dapat hindi siya sumama kay Yi King Feng. Ito. Ano? Natatakot kayo? Kami hindi. Para kay Xiao, handang magsakripisyo. Basta galingan niyo. Hindi kayo pababayaan ni Xiao. Gayon. Siguradong hindi sila makakatakas sa villa na ito. Siege, tandaan, dapat malinis ang trabaho ngayon. Opo. Kuya King Feng, tama ang hinala ko sa'yo. Ikaw ang Diyos ko. Nako, hindi naman ganyan kadrama. Nauso lang talaga ako, paano mo nakita? Na may jade sa loob ng batong iyon? Ah, baka. Telepasya. You. Tol, isuko mo ang jede, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Sabay-sabay na. Marunong ka, hindi payuntal? Kuya King Feng, marunong ka pala ng martial arts. Aminin, sino ang nag-utos sa inyo? Si Yuukwe ang nag-utos sa amin. Nakasalubong namin ang isang dalubhasa. Aminin namin ang pagkatalo. Eh kayo, sino ba kayo? Kami ang ika-negatibo, isa-0 henerasyon ng payunpal. Kung ibibigay nyo ang manual ng payunpal, pwede kong isipin na palayain kayo. Ayaw. E di ipapadala ko na lang kayo sa kabilang buhay. Yang hiro, kahabagan Montag kami. Payo ko sa inyo, umalis na kayo. Kapag nagkita pa tayo, gagamitin ko ulit ang payon palm. Sa inyo. Opo. Naku, ganun ba kagaling ang payon pang? Isang salita lang, takbo na sila. Gusto mo bang makita ulit? Pwede kitang bigyan ng demo. Kuya King Feng, kailan ka naging ganito kagaling? Gusto mo matuto? Gusto ko matuto. Sige, pag uwi ko tuturuan kita. Delikado dito, umalis na tayo. Bilisan natin. Young master, may problema. Ano biyayan, ang kaba-kaba mo? Yung master, nabigo ulit ang operasyon natin. Ano? Hindi ba't mga eksperto ang pinadala? Isa palang itinagong eksperto. Isang galaw lang, tinalo niya kami. At saka, ano pa? Sabihin mo na, et saka. Sa pagpilit ni King Feng, nailabas nila nakasabwat ka rin. Mga walang kwenta. Yu, ano na gagawin natin? Baka si Ye King Feng. Anong kinakatakot mo? Si Yi King Feng lang yan. Hindi pa niya ako kayang saktan ngayon. Gusto mo ba magpadala pa ng tao? Hindi na abot. Bakan gayon, umalis na siya sa Yunqui Town. Yi King Feng, mukhang noong una. Minalit kita. Ngayon, matagumpay mong nagalit ako. Ito ay isang high quality na jade, yung tinatawag na ice species, at sunny green. At ang laki pa nito. Malaki ang kita ng kumpanya ngayon. Ito, salamat talaga. Kay Kuya King Feng. Siya ang nagpilit na bilhin ito. Ito lang naman ang trabaho ko.
Pero salamat pa rin sa tiwala mo sa akin. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hahaha, binata, taman gazi yueling. Hindi ka nagkamali. Parang may revision ka talaga. Ngayon, malaki ang naitulong ninyo sa kumpanya. Tiyak na may promotion at increase kayo. Hindi na kailangan ng promotion at increase. Trabaho lang namin to. Kontento na ako sa trabaho ko ngayon. Tito, yung bato na pinili ni Kuya King Feng. Nabuksan na ba? May maganda bang laman? Sasabihin ka OPA lang. Yung bato, may laman na. Sunny green glass species. Napakabihirang klase yan. Talaga? Magkano ang halaga? Sa tingin ko, hindi bababa sa 50 milyon. Pwede ka nang bumili ng isa o dalawang luxury house sa Beijing, Shanghai o Guangzhou. Kuya King Feng, ang galing mo talaga. Mag-usap na lang kayo, may gagawin pa ako. CJ, Tito. Ay, sabihin mo nga, biglang yaman ka. Ano ang plano mo sa pera? Ang pera ko ay pera mo rin. May investment ka sa akin. Bigyan kita ng 20 milyon. 20 milyon para sa'yo. Ay naku, hindi ko kailangan ng pera mo. Sa negosyo, may tamang proseso. Pera mo yan, kailangan ibalik sa'yo. Dapat ibigay sa'yo. Boss, based sa aking investigasyon, yung laliking Yi King Feng, hindi talaga kilala si Fourth Master. Wala ka bang magawa kaya investigador ka? Araf-araf? Ang yabang-yabang mo, pero sa isang batang hama. Ang bait-bait montak. Nagagalit lang ako pa sa'yo. Hindi kita zizihin gayon. Huwag ka nang magpakapuso sa susunod. May iba ka pang sasabihin? Boss, bali-balita. Nasugatan si Fourth Master Kia. Dapat ba nating dalawin? Mapalapit tayo. Kaya, magpapatuloy ka pa ba sa pag-invest? Siyempre naman. Sa'yo ako nag-invest, ang laki ng potential. Ayokong mag-withdraw. Hindi ka natatakot na malugi. Hindi. Naniniwala ako sa'yo. At saka, kahit talagang malugi, hindi ako matatakot. Sige, dahil tiwala ka sa akin, hindi kita bibigyan. Hoy, Mr. Yi, balita ka o nasugatan si Fourth Master Kia. Ngayong mga aw na ito, dapat ba nating dalawin? Sakto, may kailangan ako kay Fourth Master Kiao. Sige. Talagang pupunta ka? Ngayon, si Liu Yong. Tiyak na may masamang balak. Huwag kang mag-alala, hindi niya ako kayang saktan. Ano ang ginagawa ninyo? Walang utos si Fourth Master Kia. Walang dapat tumasok. Bulak ka, BA, ito Z. Madaling na kaibigan ni Fourth Master Kiao, si MRE. Kaya MO bang gawin? Hindi ko alam na may kaibigan kaming yang boss. Liu Yong, basta-basta ka na lang. Kumuha ng tao at sinabing kaibigan ng boss. Gusto mo bang pumasok ng kursahan? Gusto mo bang mamatay? Ano ang ingay? Boss, Fourth Master Kia, ano ang problema? Itong si Liu Yong, gustong ipasok. Ito si Yi. Pinapaalis ko na siya. Fourth Master Kia, sabi nito. Kaibigan mo raw siya. AKOSI Yi Qingfeng. Hoy, bakit ka nandito? Bisita lang sana, kaso hinarang pa ako. Ayaw akong papasukin. Ito si MRE, ang nagligtas ng buhay ko. Mag, sorry ka na. Esensya na, MRE. Ayos lang, hindi naman niya alam. Tandaan mo ang mukha niya. Ang kanyang mga usapin. Ay usapin ko rin, si Kiao Dengke. Oo. Liu Yong. Sino ang nagpapanggap na kapatid ko? Vala. Nagbibiro lang ako, HMP. Walang problema, pwede na kayong umalis. Ingat, Ginong Ye. Zikia Ziyi, alis na po muna ako. Kaibigang Ye, tuloy ka. Nitong mga nakaraang araw, palagi kong iniisip kung sino ang gustong saktan ako. Kaibigan, may napansin ka bang? Kahinaan. Kuya Kiao, baka po dati kayong nakasakit ang loob ng iba. Haha. Maamin na akong nakasama, Kuya Kiao. Pero yung may lakas ng loob na magtayo ng bitag sa awan. Wala akong maisip na may ganong kapal na mukha. Kaibigang Ye, nung unang kita alang kita. Alam ka o ng isa kang kultivator. Pero hindi ko alam kung anong uri ng cultivation ang ginagawa mo. Sa totoo lang, naglalaro lang ako sa cultivation, walang kwenta. Kung pwede lang maging direkta, kaibigang Ye, ang cultivation mo ay tunay na tsiyan gang xuan men. Karaniwang tao lang. Hindi abot sa level mo. Chen Gangsuan Men. Ay isang napakagandang cultivation na matagal nang nawala. Pero na yon, nakita ko sa iyo, napakabihira nito. Ano ba yung Chen Gangsuan Men? Kaibigang Ye, hindi mo ba talaga alam?
Sa totoo lang, nakuha ko lang ito nang hindi sinasadya. Yung energy sa katawan ko, basta lang ako nag-cultivate. Kung tatanungin mo kung anong school, wala talaga akong alam. Ang weird naman. Ang power ng Tianggang Chuan Men, karaniwang tao, ay hindi kayang i-cultivate. Kung wala kang kakayahan ng isang chosen one, at pilitin mong i-cultivate ito, iyak na magkakaroon ka ng key deviation. Kuya, dala ni Menghu ang mga tao. Gusto mong mamatay? Ang tapang mo talagang pumunta ka pa. Ano ba ang gusto montag, Kialaozi? Sabihin mo ng diretso. Tatanungin kita. Sino ba talaga yung nag-ambush sa akin sa bundok? So, hindi pa tapos ang usapang iton gayon. Tama ba? Hahaha. Simula nung araw na inambush ninyo ako. Hindi talaga ito matatapos hanggat hindi nawawala. Lahat engeta ninyo. Kung hindi, isa-isa kayong papatayin ko. Sige. Tapusin na natin ito ngayon. Kuya Kiao, ako na ang bahala. Ikaf? Kaibigang Ye, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Mga tao mo, pwede kayong sabay-sabay. Zino ka naman? Ang yabang mo ay. Ye King Feng, HMP, walang kwenta. Sige, atakehin ninyo. Oo. Palad na nagwawasak ng ula. ngayon mo lang nalaman. Huli na. Ngayon na ang pagpapaalam ko sa'yo. Ye, pare, tumigil ka. Sabihin Montag. Sino talaga ang Mastermin? Ngayon na ang pagpapaalam ko sa'yo. Sasabihin ka o. Ang Jade Mountain Group. Si Yuukwe ang nag-utos. Ziyanga pala, Ziyanga. Ilabas siya. Kia siya. Ava. Ye, par. Hindi ko inakala na ganyan kagaling ang palad mo na nagwawasak ng ula. Haha, Kiao. Talagang humahanga ako. Kiao kuya, ako ay. Nagsanay lang ng konti. Kung makakaharap ko ang tunay na master, baka maliit na isda lang ako sa malaking dagat. Ang humble Montag naman, Ye. Nakilala ko na ang ilang masters. At kung ikukumpara sa kanila ang galing mo, pantay lang kayo. Ganun ba? So may kilala ka pang ibang masters, Kiao kuya. Meron akong kilala. Kung interesado ka, pwede kitang ipakilala sa kanila. Salamat naman, Kiao kuya. Pero, ayokong gamitin mo ang ganitong paan. Para sumikat ka. Kiao kuya, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Sa mundong ito, maraming tao ang may kanya-kanyang pananaw. Na nakatingin sa'yo. Baka noon hindi mo napapansin. Ang panganib ng mga pananaw na yan. Pero na yon, sinasabi ko na ito sa'yo, baka sakaling magbigay sa'yo ng liwanag. Nalala Montag di anong nasa lambak tayo, nambush tayo. NGM gayon? Kiao kuya, may napansin ka bang kakaiba? Ngayon, sigurado na ako. Na lahat ng plano ni Wukwe ay para sa'yo. Ye, pare. Pero, nakahap nila ang isang master na tulad mo. Sa kakayahan nila, wala silang laban sa'yo. Nung sinabi mo yan, Kiao kuya, bigla kong naunawaan. Hindi ko inakala na ganun pala kasama si Wukwe. Ye, par, tingnan mo, lahat ng problema dito ay nayos na. Halika, ililibre kita. Si Mr. Yipale, du, musta na? Hoy, tingin-tingin ka lang. Kung may gusto ka, sabihin mo sa akin. Oy. Yipale. Ay, Hindi ko inakala na mahilig ka rin sa mga bronze artifact. hindi lang mahilig, obsessed talaga ako sa mga ganitong bagay. Sobrang hilig ko kapag nakakita ako, hindi na ako makakilos. Boss, magkano ito? Marie, ang kakaiba mo, hindi mo man lang tiningnan ng mabuti. Diretso ka na sa presyo. Hindi ko na kailangan tingnan ng mabuti. Sabihin mo na lang kung magkano. Naku, matagal na tayong magkaibigan, ikaw na ang bahala magpresyo. Di. 1 milyon. Marie, hindi ka nagbibiro, bigla mo binigyan na. Napakataas na presyo. Ay, sigurado ako na sulit ang presyo para dito. Mr. Yi, baka naman gusto mong pag-isipan muna, bilang magkaibigan. Ayokong malugi ka. Huwag kang mag-alala, hindi ako malulugi. Ipak mo na ngayon, babayaran kita. Sige, hindi ko maintindihan, bumili ka lang ng gamit. Ang dali-dali mo, ilang salita lang, binili mo na.
Ang binili ko ay napakagandang bagay. Siguro may mina ka sa bahay, o kaya nagbibiro ka lang. Huwending gawa noong Shang Dynasty, mahigit 2,000 taon na. Ito ay napakahalagang bagay. Oy, ma, King Feng, may ipapakilala ako sa'yo bukas. Sie Tita Wang ang nagrekomend. Ma, ilang beses ko na sinabi sa'yo. Gusto ko muna mag-focus sa career ko, hindi pa ako ready magpakasal. Huwag mo na akong buluhin. Ano bang ibig sabihin ng mag-focus sa career? Hindi mo ba narinig? Mag-asawa muna bago magnegosyo. Sabi ko hindi ako pupunta, kung gusto mo, ikaw na lang. Ayos, hindi mo na pinakikinggan ang nanay mo. Sige na, huwag ka nang umiyak, pupunta na ako. Iyan ang tunay kong anak, maganda naman ang babae. Margie, may isang martial arts expert na dating bukas sa lungsod. Mag-organize ako ng gathering, mag-spar kayo. Walang problema, Kuya Kiao, anong oras bukas? 7 Uhr abends bukas, okay? Sigurado, pupunta ako. May bahe kabie. Wala pa ngayon, nangungupahan lang. May kotse ka ba? Wala rin. Malapit lang sa opisina ang tinutuluyan ko. Hindi na kailangan ng kotse. Kumusta naman ang kita mo? Hindi stable, minsan mataas, minsan mababa. Wala kang bahay, kotse, o ipon. Ano pang hinahanap mo sa pag-asawa? Sayang lang ang oras ko. Kailangan bang may bahay at kotse para makipag-date? Walang babae ang gustong magpakasal sa isang walang bahay at kotse. Darating din ang panahon na magkakaroon ako ng bahay at kotse. Pwede tayong magsikap ng magkasama. So, handa ka bang magbigay ng malaking dot? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako magpapabaya sa magulang ko para lang magpakasal. Kahit sabihin ay hindi wala. You, sino ang magpapakasal sa isang pobre? Huwag mong apihin si Kuya King Feng. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Big Miss Sue. Magkano ang sahod mo kada buwan? Huwag mong apihin si Kuya King Feng. Bago ka humanap ng lalaki, tingnan mo muna ang sarili mo. Kuya King Feng, tara na. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina, kung hindi. Hindi ko alam kung paano ako lalabas sa sitwasyon na yun. Walang anuman, Kuya King Feng. Dapat lang naturuan ang babaeng yon. Na pala, tingnan mo ito. Saan mo nakuha ito? Binili ko kahapon sa antique market. Ito ay siyang Huwending, bihira na ang ganitong uri ng bronze vessel. Halos wala na nito sa merkado ngayon. Magkano kaya ang halaga nito? Hindi bababa sa 1 bilyon. Kung ibebenta ko ito, hindi ba't yayaman ako? Mas mabuti kung hindi mo ito ibenta. Sayang naman kung ibebenta mo ang napakahalagang bagay na ito. Napakalaking kawalan iyon. Baka gusto mong iparenta sa aming kumpanya para sa exhibit. Iparenta sa inyong kumpanya. 8 milyon kada taon ang renta. Pwede tayong mag-sign ng 5-year agreement. Kung gusto mo, sundin natin ang sinabi mo. Su Yueling. Liu Zihao, bakit ka pumasok ng walang paalam? Ito ay opisina namin. Aya kong bilhin ang kumpanyang ito sa isang salita ko lang. Ganoon ba kalakas ang loob mo? Bibigyan kita ng huling deadline kung hindi ka pa sasagot. Subukan Montag. May boyfriend na ako, kalimutan mo na yan. May boyfriend? Zeno? Ako, Huwag kang makikipag-agawan sa akin. Liu Zihao, sa babae. May kakayahan ka ba? payo ko sa'yo, huwag mo nang buluhin ang babae ko. Kung hindi, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Ang lakas ng loob mo. Ano ba ang trabaho mo? Sasabihin ko sa'yo, empleyado lang ako sa kumpanya. Isang maliit na empleyado, ang tapang mong kausapin ako. Sige, atakehin. Kuya. Ako si Liu Zihao, ang panganay na anak ng pamilya Liu. Ako si Liu. Ako. Kuya, pasensya na, hindi na ako mang-asar ulit. KMS. Su Yueling. Umalis ka na, huwag mo na akong makita ulit. Salamat sa'yo kung hindi wala na ako. Kanina tinulungan mo ako, ngayon ako naman ang tutulong sa'yo. Pero ininsulto mo si Yang Master Liu, malakas ang kanyang koneksyon. Bahala na si Liu Owu, basta't inaapi ka, hindi pwede. Kuya King Feng, mahalaga ba ako sa'yo? Meron ba? Ay naku, meron naman, ayaw mo pang aminin. Siguro meron. Sa totoo lang, mahalaga din kita. Radayi, nazan ka na? Brother Kiao, pasensya na talaga. Kanina may konting aberya, nahuli ako, pasensya na sa paghihintay.
Brother Yi, dahil nandito ka na. Huwag ka nang mahiya, umupo ka na. Brother Lin, ito ang sinasabi ko kanina. Isang batang may talino, at isa rin sa aking matalik na kaibigan. Ang pangalan niya ay Yi Qingfeng. Ganito ang tunay na talino, nakakabilib. Dahil ako ang nahuli, yumuko ako para humingi ng tawad. Sana huwag kayong magalit. Late kana, yuko lang ang ambak Montag? Huwag mo nang pahirapan ang aking kaibigan na si Brother Yi. Marunong din siya ng martial arts. Bakit hindi kayo magpalitan ng karanasan? Para magkaunawaan. Anong panahon na ngayon, kahit sino na lang. Nagiging eksperto. Ay, sobra na yan. Kung gayon, ano ang kaya ng batang ito? Ang yabang mo, wala man lang respeto. Anong karapatan mo para bigyan kita ng respeto? SA toto lang. Basura ka lang sa paningin ko. Dahil kaibigan ko ang nag-anyaya sa akin dito. Sana bigyan mo ng respeto ang kaibigan ko. Huwag kang masyadong agresibo. Bakit ko dapat bigyan ng respeto ang kaibigan mo? Brother Kiao, mukhang hindi ako welcome dito. Mauna na ako. Ye, kung ganito ka alis ngayon. Ang kalaban ay lalo kang hahamakin. Kung may gustong umalis, huwag nang pigilan. Para hindi na nakakainis ang presensya. Ayokong makipagtalo sa babae, pero huwag kang masyadong mapang-api. Wala ka namang Zebi. Sige, ipakita mo ang kakayahan mo. Salamat sa pagpapatawad. Saan ka galing? Ang galing mo sa palad. Wala kang karapatang malaman ang pinanggalingan ko. Pasensya na sa estudyante ko. Nagkamali siya. Humihingi ako ng paumanhin. Sana'y patawarin mo siya. Dahil babae siya. Hindi ko na siya pagtutuunan. Tangang estudyante, humingi ka ng tawad sa binata. Salamat sa pagpapatawad. Okay. Dahil nandito na tayo. Dahil sa respeto kay Kiao. Tara, upo tayo. Tama si Kia. Kung galing ka sa Immortal Sect, marami sigurong mga paraan ng pagsasanay. Vide Montag ba akong. Tulungan sa meridians ko? Kung matutulungan kita, may kondisyon ako. Magkano ang kailangan mo? Gusto ko ang diretsong usapan mo, Lin. Magkano? Hayaan natin si Kiao ang magdesisyon. Alam ko na noong tinulungan niya ang iba. 2 milyon ang singil. Pero dahil magkaibigan tayo, 1 milyon na lang. Okay ba sa iyo ang presyo? Deal. Sige, straightforward. Pero, maraming problema sa meridians mo, Lin. Kung gusto mong maayos, kailangan mong sabihin sa akin. Ang teknik ng martial arts ng sect mo. Master, hindi pwedeng sabihin sa iba. Ang teknik ng sect natin. Pwede nating sabihin sa kaibigan nating ito. Ang teknik namin ay naipaliwanag ko na ang teknik ng aming sect. Zanay matulungan Montag kami. Naalala ko na ang lahat ng teknik niyo. Pwede kong ipakita ngayon. Ang teknik ng aming sect ay napakakomplikado. Naalala mo agad? Paano mo nagawa? Dahil sa problema sa meridians mo, hindi ka umuunlad. Tulong Montag ako. Lin, naayos na ang meridians mo. Sa hinaharap, makakamit mo na ang tunay na lakas. Maraming salamat, bro. Si Lin ay maglilingkod sa iyo ng buong puso. Gagawin ko ang lahat. Basta alagaan mo lang ang iyong estudyante. Pasensya na po sa aking kamangmangan, dakilang tao. Zanay patawarin Montag ako. Mabuti at alam mong nagkamali ka. May isa pa akong kahilingan, pero baka hindi ito ang tamang panahon. Sabihin mo lang, Gusto ko rin sanang lumakas. Pwede mo bang buksan ang aking mga meridian? huwag kang magmadali. Hintayin mong umabot ka sa Huajin level. Ha. Sa pagkikita natin ngayon, bro. Talagang sulit ang aking pagpunta rito. Ha. Natutuwa akong makita kayong dalawang nagkakasundo.
Masaya rin ako, Kia. Ha ha ha. Mga kapatid, gabi na. Alis na muna ako, bro. Lin, paalam. Yueling, ate. Ano ba? Kanino ka uminom ng ganyang karami? Mag-isa lang ako eh. Lasing ka na. Iuwi na kita. Tara na. Hindi. Gusto kitang kausapin. Bukas na lang pag sober ka na. Ayoko. Hindi ako uwi. King Feng, kuya. Mula nang makilala kita, naramdaman kong ako ang pinakaswerteng babae sa mundo. Sa totoo lang, swerte ka talaga. Dahil mabait kang babae. Hindi ko kayang isipin kung iiwan mo ako balang araw. Ano nang gagawin ko? Huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Pangako mo yan ha. Siyempre, kailan pa ako nagsinungaling? Sa'yo, Ang sarap pakinggan. gising ka na. Kagabi, lasing ka at nakatulog sa bahay ko. Wala akong ginawa sa'yo ha. Ano ba yung itsura mo? Bakit ka kinakabahan? Ayoko lang ng misunderstanding. Loka-loka ka. Saan ka galing kagabi? Bakit hindi ka umuwi? Kagabi, nasa bahay ako ng kaibigan. Nahuli na kasi. Ang sama mong bata. Natuto ka pang mag-overnight sa labas. Tatay, matanda na ako. Bigyan mo naman ako ng privacy. Kahapon pa sinabi sa iyo, mayroong napaka-importanteng event ngayon. Maraming EIE at experts galing sa probinsya. Magbihis ka na at tumunta ka rito agad. CJ. Alam ko na. Anong nangyari? May event kasi ngayon, pinipilit ako ng tatay ko na sumama. Sa totoo lang, para lang niya ako makahanap ng boyfriend. Para matupad ang business plans niya. Pero mabuti naman yon, sumama ka na lang. Gusto mo talagang sumama ako. Samahan mo ako this time. Kunwari boyfriend mo ako. Ha? Ayoko talaga sa lalaking iyon. Kaya nga pinapasama kita para mawala na sa isip ng tatay ko ang paghahanap ng boyfriend para sa akin. Pwede naman akong magkunwaring boyfriend mo. Pero baka mapahiya ka lang sa akin. Kahit na mga sikat at mayayaman ang mga dadalo bukas. Para sa akin, pare-pareho lang sila. Para sa akin, mas mataas pa ang tingin ko sa'yo kaysa sa kanila. Wala akong pakialam kung mapahiya ka man o hindi. Basta samahan mo lang ako. Anong klaseng event ba to? Kwento mo naman. Tungkol sa isang Jade Development Project. Yung nasa office dati. Naalala mo ba yung sinaway natin si Lizzie Hao? Ako si Liu Zihao, ang panganay na anak ng pamilya Liu. Pupunta rin ba siya? At ang pamilya Liu pa ang pangunahing kalaban natin. Gusto ng tatay ko na makipag-collaborate sa pamilya Liu. Kaya pinipilit niya akong makipagrelasyon kay Liu Zihao. Ah, ganun pala. Kung magkakagulo ulit siya sa'yo, sasaktan ko talaga siya sa harapan ng lahat. Zinoda Zia? Siya ang boyfriend ko, si Ye King Feng. Ulitin mo, sino daw siya? Siya ang boyfriend ko. Ikaf. Dito, huwag na po kayong manakit. Magsisimula na po ang event. Gago, sabihin mo sa akin ang totoo, kagabi. Asama mo ba ang anak ko? Opo, magkasama kami kagabi. Pero wala pong nangyari. Ano pa bang gusto mong mangyari? At ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo. Hindi kami maghiwalay kahit anong mangyari. Ikaf. Gusto mo ba akong patayin? Nahihiya na ang pamilya so sa'yo dahil sa ginawa mo. May dugo, senyales ng brain hemorrhage. Tito, sandali po. Ano PA? Tito, mas mabuti pong magpatingin muna kayo sa ospital. Dahil may kaunting problema sa katawan mo kung hindi agad. Huwag kang magsinungaling dito. Maayos ang katawan ko. Pagdating sa kalusugan, hindi ako nagbibiro. Pagkatapos ng event, ayusin ko kayong dalawa. Ay, Kuya King Feng, totoo ba ang sinabi mo kanina? syempre totoo, kanina ko lang napansin ang katawan ni Tito. May senyales ng brain hemorrhage kung hindi agad gagamutin. Baka. Kaya mo bang iligtas ang tatay ko? Ngayon, hintayin muna natin na magkaroon siya ng atake, saka tayo mag-isip ng paraan. Bakit kailangan pang mag-atake ang tatay ko? Hindi ba huli na? Ngayon, hindi naniniwala si Tito sa akin kung pipilitin ko siyang gamutin. Baka lalo siyang ma-stress, mas hindi maganda. May kumpiyansa ka ba? Huwag kang mag-alala, siguradong gagaling si Tito. Punta muna tayo doon, tamang-tama. Para maobserbahan ang kalagayan ni Tito. MS? Su. Zandali.
Ikaw talaga, bakit saan ka man pumunta? May daladalang basura? Hindi ka nahiya? Yuke, payuhan kitang magsalita ng maayos. Hindi ba natin nalulutas ang aking isyu? Ito ba ay banta mo sa akin? Natatakot ako, oh. Ikaw, huwag kang masyadong magyabang. Alam kong magaling ka. Siksuntukin mo ako dito. Yu, bakit ka pa nagagalit sa isang basura? Nakakahiya sa iyo. Tama si Chuir, ikaw ay isang maliit na bata na kumakain lang. Yuke, huwag kang masyadong magmalabis. MS? Su, galit ka na. Tara na, huwag na nating pansinin ang mga taong ito. Oy Gilyu, andito ka na, ano ang nangyari, wala lang. Ayaw ko lang sa apelidong yun na iyon, gusto ko siyang turuan. Parang bulaklak na nakatanim sa patapong basura. Gilyu, hindi mo alam, ang anak na babae ng pamilya Su ay talagang walang boyfriend, ang apelidong Ye ay isang pantakip lang. Usap tayo sandali, Gilyu. Sa pagkakaalam ko, ang layunin ng pamilya Su sa pagdalo sa party na ito ay para makahanap ng mayamang lalaki para kay Suliling para sa isang arranged marriage. Para magkaroon sila ng karapatan sa pagdevelop ng JD, AMM. Ipagpatuloy mo, alam na iyon ng lahat. Ang pamilya Liu ang pinakamakapangyarihan sa apat na pamilya. Sa tingin ko si Su Zhengqiao, matagal nang gustong kumapit sa iyong malaking puno, kung ngayon. Ang pamilya Liu ang unang magpapakita ng kabutihan sa pamilya Su, sa kondisyon ng pagdevelop ng JD. Naniniwala ako na papayag si Su Zhengqiao sa kasal na ito. Sa oras na iyon, ang panganay na anak na babae ng pamilya Su ay magiging kay Liu Xiao. Hahaha, magandang ideya. Si Liu Xiao, talagang matapang at matalino. Kumpara kay Ginoong Liu, malayo pa ako. Pero si Ye Qingfeng na yon ay tiyak na makikialam. Isa siyang eksperto. Ayokong makipag-away sa kanya. Ginoong Liu, huwag kang mag-alala. Ngayon, marami akong tinipon na eksperto para lang alisin si Ye Qingfeng na yon. Kung magtatagumpay tayo, handang magbayad si Liu Zihao ng 20 milyon. Naku, Ginoong Liu, napakabait mo naman. Hahaha, huwag kang mag-alala, ngayon. Tiyak kong gagawin itong malinis. Tulong. Nawalan ng malay si Lolo Su. Tatay, Wala ng oras, kailangan siyang gamutin agad. Kuya King Feng, tulungan mo ang tatay ko. Huwag muna kayong magpanik, tulungan muna natin si Tio na pigilan ang pagdurugo. Tigil. May lisensya ka bang magamot? Marunong ka ba? Tama, paano mo ipagkakatiwala ang isang pasyente? SA kanya? Ito ay lubos na kawalan ng pananagutan. Sa sarili mong pamilya. Kayo, marunong ba kayong magamot? Syempre hindi. Kung hindi, manahimik kayo. Kung mawalan tayo ng kahit isang segundo, baka mawala na. Ang tamang oras ng paggamot. Kayo ba ang sasagot nito? Kailangan kong makuha ang iyong pahintulot. Dahil ito ay tungkol sa buhay ng isang tao. Kuya King Feng, naniniwala ako sa iyo. Sige, gawin mo ang kailangan. Kahit anong mangyari, ipapangako ko na hindi kita papanagutin. Tatay, gising ka na. Ano ang nangyari? Nawalan ka ng malay, si Ye King Feng ang nagligtas sa'yo. Kung hindi niya ako kinainis, hindi ako mawawalan ng malay. Ayos lang. Lolo Su, buti na lang ayos ka na. Huwag mong hayaang sirain ng iba ang iyong kalusugan. Zeno ito? Lolo Su, ipakikilala ko po sa inyo. Ang pinakamayamang pamilya sa probinsya. Ang panganay na anak ng pamilya Liu. Si Liu Zihao, Ginong Liu. Ang ganda ng itsura ni Ginoong Liu. Sobra naman po, Lolo Su. Kung makakahanap lang si Yuling ng boyfriend na tulad ni Ginoong Liu, ang swerte sana. At ang isang babaeng kasing ganda ni Binibini Su. Tiyak na makakahanap ng isang mabuting manugang. Oy, Su Hino. May mungkahi ako. Ang pamilya Su at Liu ay talagang bagay na bagay. Paano kung magkaisa kayong dalawang pamilya? Hindi ba't mas mainam? Ako mismo ay may ganitong hangarin. Tatay, Tumahimik ka. Nais kong ipakasal ang aking anak na babae kay Ginoong Liu. Ano ang palagay montag, Ginong Liu? Kung magkakatuluyan talaga ang aming pamilya, sasabihin ko sa aking ama na ibigay ang karapatan sa proyektong ito. Napakaganda. Ako na ang magdedesisyon sa inyong kasal. tatay, hindi ako sang-ayon. At saka, may boyfriend na ako. Ako si Su, ang panganay na anak. Sabi mo, maghahanap ka ng peking boyfriend.
Kailangan mong humanap ng isang kilalang tao, hindi ba? Anong klaseng basura ang hinahanap mo? At ikaw, sino kang asong gala? Wala kang karapatang magsalita dito. Binibining Su, linawin mo nga, sino ang tinatawag mong asong gala? Sino ang tinutukoy ko, alam niya sa sarili niya. Ikaw. Ginoong Yu, isa ka lang nagbebenta ng bato. Mas mabuti pang bumalik ka na lang at magbenta ng bato. Kahit nagbibenta ako ng bato, mas magaling pa rin ako sa'yo, walang kwenta. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makikipagsabuatan kay Binibining Su. Pagsasabuatan. Sabihin ko sa'yo, kami ang tunay na magkasintahan. Kaapat-dapat ka ba sa aking anak? At ikaw rin. Bakit mo kailangang makipagsama sa walang kwentang ito? Hindi ako sang-ayon sa inyong dalawa. Tatay, mahal ko kung sino ang gusto ko. Hindi mo ba ako marespeto? Ang aking opinyon, Lumaki ka na ba't matigas na ang pakpak mo? Hindi mo na ako pinakikinggan? mula pagkabata, lahat ng bagay ay sinusunod ko sa'yo. Kahit anong ipagawa mo sa akin, nagreklamo ba ako? Ang mga plano ko ay ang pinakamabuti. Pero tinanong mo ba kung ano ang gusto ko? Alam mo ba? Kung masaya ako o hindi. Meron ba? Hoy, Suginuo, dahil may boyfriend na ang iyong anak. Sa tingin ko, kalimutan na lang natin ang usapin ng kasal. Nga pala, ang karapatan sa proyekto. Ginoong Liu, pag-usapan natin ito ng maayos. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Ako na ang magdedesisyon sa inyong kasal. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako sang-ayon. Gusto mo ba akong patayin? Ikaw at itong mahirap na batang ito. Anong maganda sa kanya? Isa siyang palaka. Gusto niyang makakuha ng gansa. Huwag ka na makialam dito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na ngayon kung hindi. Gagawin kitang hindi makakain ng maayos. Hahaha, isang walang kwenta. Nakahaskap ang bantang ako, yung Uun ka, akala Montag kung sino ka. Noong huli, minaliit ko ang kakayahan mo, kaya nakalamang ka. Ngayon, hinding-hindi ka makakalabas sa bulwagang ito. Tigil ang mga salita. Mga kapatid, sabay-sabay tayo. Walang kwentang basura, umalis ka na. Bilis. Tawagin mo ang lahat ng tao. May gumalaw sa aking kapatid. Mukhang hindi nila ako. Kinilala si Kiao Denke. Ay, hindi ba ito si Kiaoshe, ang malaking tao sa lalawigan? Ano ang nakpalap sa inyo? May nang-api sa aking mabuting kapatid. Tingnan ko kung sino ang may ganitong lakas ng loob. Ito yon, isang walang muwang na batang lalaki. Nagali siya sa Si Lu Xiao at Yu Xiao. bastos. Nangahas kang magsalita sa aking kapatid. Zia, paano? Ang ibig sabihin ni Kiaoshe. Ngayon ay ipagtatanggol niya ang may apelidong Ye. Kiao Laosi, payo ko sa iyo na umalis ka na. Kung hindi, gagawin kitang hindi makakain ng maayos. Kaya ngayon ay subukan natin. Alam mo ba ang kapalit ng pag-alipusta sa amin? Ang mga pamilya Liu at Yu? Anong kapalit? Mga hamak na pamilya Liu at Yu lang. Hindi ka o pinapansin. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon ay marami akong tinipon na mga dalubhasa. Nasa labas lang ng bulwagan. Kung may sentido ka, huwag kang makialam. Tingnan ko kung sino ang mga dalubhasa na tinipon mo. Pasok kayo agad. Ayaw ng mabuti, gusto ng masama. Mga ta. Young Master, natalo ang ating mga ta. Ano ang nangyari? Ang mga tauhan mong ipinadala, ang hina naman. Ilang suntok lang, tumakbo na ng parang baliw. Ano? Yuwukwe, noong araw sa lambak. Ikaw ba ang naglagay ng ambush? Kiao Laosi, huwag kang magbintang. Ayaw mong aminin? Sabihin mo, Montag. Yes, Sasabihin ka o. Noong araw, si Yu Xiao ang nag-utos sa amin. Naharangin ang mga taong pupunta sa Jade Conference. Pero nakasalubong namin, si Ikifeng sa dalbasan. Pagkatapos namin matalo, inutusan ulit kami ni Yu Xiao na agawin ang mga jade na binili nila. Pero nabigo ulit kami. Wala akong kinalaman dito. Gago. Ipinagkanulo mo ako. Kiao She, huwag kang maniwala sa kanya. Kahit 10 tapang ang ibigay mo sa akin, hindi ko kayang saktan ka. Tama ba? Ano ito? Mga walang kwenta. Gamitin ang lahat ng paan, huwag silang payagan. Umalis sa bayan ng Yunkui. Lalo na yung batang lalaking apelidong Ye. Kriao Sif. Ako po. Nagkamali po ako. Ako po, hindi ka o na po ito ulitin. Kia Zia. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako o hindi.
Depende yan sa kapatid ko. Ginong Ye. Nagkamali po ako. Hindi ko na po ito ulitin. Patawarin niyo po akong gayon lang. Ngayon mo lang nalaman na nagkamali ka. Bakit ngayon ka lang? Siya po, tong babaeng ito ang nagsulsol sa akin. Kung hindi, hindi ko po kayo gagalitin. Anong ginagawa mo? Mag-apologize ka agad. Aminin ang pagkakamali at humingi ng tawad. PA, patavat po. Lakazan Montag. Patavat po, patawarin niyo po kami. Lakazan Montag. Patavat po, patawarin niyo po kami. Ginoong Yi, kapatid na Yi. Anong gagawin natin sa kanila? Ayaw ko na silang makita. Aalis na po ako sa lungsod. Hindi na po ako babalik. Pwede po ba yun? Umalis ka na. Salamat po Kiazia. Salamat po Ginong Ye. Pinatalyu. Anong nagmamadali ka? Yung ambush sa bundok. Wala po akong kinalaman. Bakit ka nag-aalala? Naalala mo ba ang pamilyang Bay sa lungsod 3 taon na ang nakalipas? Opo. Ang pamilyang Bay na bigla na lang nawala, alam mo ba kung bakit? Kiazia, kayo po. Naiintindihan mo na ba? Opo. Narinig ko po na magkakasal ang pamilya ninyo at ang pamilya Su. Wala pong ganun, hindi ko po kayang makipag-agawan sa kapatid ninyo. Nga pala, ang karapatan sa pagmimina ng Jede, kusang loob po naming pamilya Liu. Ibibigay namin ang karapatang ito sa pamilya Su. Lolo sir, narinig na po be? Narinig po. Maraming salamat to Kiao She. Dapat kayong magpasalamat. Magpasalamat kayo sa aking mabuting kapatid. Salamat po Ginong Ye, Kiazia. Pwede na po ba akong umalis? Kapag ginulo nyo pa si Binibini Su. Makingat kayo, tandaan niyo. Tandaan po. Umalis na kayo. Salamat po Kiazia. Salamat po Ginong Ye. Lolo Su, parang ang pakiramdam ko. Parang minamaliit mo ang kapatid ko. Wala po. Kapatid na Lin, sinabi mo sa akin dati. Si kapatid na Yi ay miyembro ng Immortal Sect. Tama po ba? Noong una, hindi ako sigurado, pero ngayon, matapos gamitin ni Ginoong Ye ang kanyang napakagaling na pamamaraan. 100% sigurado na siya ay isang alagad ng Immortal na sekta. Kung gayon, ano ang dapat na uri ng partner para sa isang alagad ng Immortal na sekta? Dapat ay isang anak ng mayamang pamilya o aristokrata. Ang pamilya Su. Hindi naman, ang pamilya Su ay isang mayamang pamilya lamang. Malayo sa tunay na aristokrata. Lolo Su. Ngayon, sa tingin mo ba, Ang aking kaibigan ay hindi karapat-dapat sa inyong pamilya? Karapat-dapat. Hindi. Ang aming pamilya ang hindi karapat-dapat kay Ginoong Ye. Ginoong Ye, kanina ay ako ang nagkamali. Huwag ninyong isipin ang aking pagkakamali. Sa totoo lang, hindi niyo kailangang tawagin akong Ginong Ye. Tawagin niyo akong Xiao Ye. Sa harap niyo, ako ay isang nakababata. Normal lang naturuan ng nakatatanda ang nakababata. Mabuti, Xiao Ye. Kung nagustuhan mo ang aming Yueling, iyon ay isang karangalan para sa buong pamilya Su. Ako ay masaya na makasama si Yueling. Iyon ay sapat na para sa akin. Tayo ay isang pamilya na, huwag ka nang magalis sa akin, Tito. Tatay, sa tulong ni Kuya Kiao. Natamo natin ang karapatan sa proyekto ng Jade. Paano mo balak pasalamatan si Kuya Kiao? Ginoong Kiao, anumang kondisyon ang gusto ninyo. Ako ay sasang-ayon. Gusto ko ng 20% karapatan sa pamumuhunan sa Jede. Walang problema, bibigyan pa kita ng 100 milyon bilang kompensasyon. Mabuti, ang aking 20% karapatan. Ipagkakaloob ko ang 10% sa aking mabuting kaibigan. Sabihin mo sa akin ng totoo, hindi ba ako karapat-dapat sa iyo? Ano ba ang sinasabi mo? Pantay-pantay tayo. Walang hindi karapat-dapat sa isa't isa. Kung gayon, ikaw ba ay isang tao mula sa immortal na sekta? Hindi ako. Hindi ako kabilang sa anumang immortal na sekta. Ako ay nag-practice lang ng ilang kasanayan, kaya akala nila ako ay kabilang sa isang sekta. Na pala, ang proyekto ng pamumuhunan sa Jade ang aking 10% bahagi. Maaari bang ibenta? Dahil sa ngayon, wala akong sapat na pera para mamuhunan. Pwede mong ibenta. Maraming gustong bumili nito. Maaari mo ring ibenta sa aking ama.
Magkano kaya ang halaga ng 10% bahagi? Madali itong mabebenta ng higit sa 1 bilyon. Ang mahal pala nito. Siyempre. Pero iminumungkahi kong huwag mo na itong ibenta. Dahil kapag natapos ang proyektong ito, ang halaga nito ay hindi lamang 1 bilyon, maaaring umabot pa sa 10 bilyon. Ang galing mo talaga sa pamumuhunan. Naniniwala ako na sa malapit na hinaharap. Ikaw ay magiging 1 bilyonaryo. Ayoko maging babaeng mayaman, gawin muna kitang mayaman. Mag-ingat ka. Sino ka? Huwag mo akong tanungin kung sino ako. Ngayon ay para tapusin kita ang narito ako. Umuna ka muna sa ligtas, ako na ang bahala sa kanya. Kahit sino pa ang nagpadala sa'yo, mas mabuti pang umalis ka na ngayon din. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Sino ka, Pia? Kahit Pia, zinakiyating ka. At ang mag-amang Lin ang narito, papatayin pa rin kita. Ang yabang mo kung gusto mong mamatay. Ngayon din ay gagawin ko. Yen, isang hampas lang, wala ka na. Kuya King Feng, okay ka lang? Okay lang ako. Sino ba talaga sila? Bakit tayo ang target nila? Maaaring mga tauhan ng 4 na dakilang pamilya. O kaya naman ay mula sa ibang sekta. Pero huwag kang mag-alala. Kahit sino pa ang nagpadala sa kanila, ipagtatanggol kita. Ingatan mo rin ang sarili mo kahit anong mangyari. Huwag kang magpapasikat. Huwag kang mag-alala, mukhang may darating na malaking gulo.